Kamusta po yung pagpaparenta ninyo? Nagka-problema ako dun sa magkapatid na umuupa sa amin. Hindi nakakabayad ng tubig at saka kuryente. Is naman po ayusin ni lalo po naliligaw po sa akin. Kung ano man ang mangyari at hindi makabayad yung mga renter ko, siya po ang mananagot ng lahat-lahat. May milyones nga po siyang sinasabi na nagbenta siya ng lupa. Walang respeto yung ginawa niya sa akin bilang lupon. Naliligawan niya ako na ako nagrereklamo. Wala ka palang kwentang lupon. Nililigawan mo ko. Samantalang, yung kaso natin dito hindi mo maayos-ayos. Yung pong ginawa ng lupon na pagliligaw ay hindi po dapat sa kanya sa video. Kinausap ko po, ibibigyan ko po ng kaukulang action yan. May huli ka bang mensahe para kay Lupon? Huwag niyong iaano yung personal niyo. Kayo, sumasahod kayo sa ating barangay para tugunan niyo sana yung mga hinaing at pangangailangan ng ating mga kabarangay. Manliligaw kayo, hindi niyo ho ako masisilaw sa pera ninyo. Ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo ang aming lupon ng barangay ng Makamot na si Niconedes Serrero. Dahil po sinagutan niya yung rumirenta sa amin na kapag hindi daw po nagbayad, siya daw po ang mananagot ng mga bayarin katulad ng tubig, kuryente at saka yung renta sa bahay. Pinilit niya po akong pagbigyan ng 2 buwan na palugit ang nag-renta sa amin kahit na alam niyang malaki yung utang sa kuryente. Pagkatapos ng 2 buwan, tatakasan lang ako nila Joanne. At sinangguni ko naman to kay Lupon Herrero, parang baliwala naman po sa lahat ng sinasabi ko sa kanya. Ngayon, nagkausap po kami sa barangay. Ayaw niya pong tayuan yung mga sinabi niya. Nung sinabi ko po sa kanya yung bayad sa renta at tinakasan na ako nila Joanne, ang pinipilit niya naman po manligaw sa akin. Hindi ko naman po gusto yung ganun kasi may asawa siya. Tinetext niya po ako na kung pwede siyang umakyat ng ligaw. Hindi ho ako nagre-reply sa kanya. Pero ang sinasagot niya sa akin, kung ayaw ko daw po mag-reply, pupuntahan niya na lang daw po ako sa bahay. Servant Tulfo, sana po matulungan niyo ko na masingil ko yung aming lupon na si Serrero na nangako sa akin at umaakyat din po siya ng ligaw sa akin na hindi ko naman ho nagustuhan. Okay. Ma'am Imelda, ilang taon na po kayo? Kung okay lang tanungin, madam. 53 po. 53. Kayo po ba may sariling pamilya? May sarili po akong pamilya pero byuda na po ako, 15 years. Na po. Ngayon po, meron po kayong bahay na pinaparenta sa Binangonan, tama po ba? Kamusta po yung pagpaparenta ninyo? Bali, yun nga po, nagka-problema ako dun sa magkapatid na umuupa sa amin si Joanne at saka si Mean na hindi nakakabayad ng tubig at saka kuryente. Tapos ilang buwan na rin ang kulang nila sa renta ng bahay. Pinabarangay mo sila? Opo. O, anong nangyari sa barangay? Is naman po ayusin ni lalo po Serrero, naliligaw po sa akin na hindi naman po dapat. So, paano ka nililigawan? Pa-text po. At saka mismo din sa barangay, hinahawak-hawakan niya nga minsan yung kamay ko eh. Tapos sinasabi niya na kung pwede kami kumain sa labas. Iyayaya kang mag-dinner. Na-resolve ba ni Lupon yung problema mo sa mga renter? Hindi po. Bakit? Anong nangyari? Nakaalis yung umuupa. Tinakasan ka? Opo. Pinangako ni Lupon na kung ano man ang mangyari at hindi makabayad yung mga renter ko, siya po ang mananagot ng lahat-lahat. Tubig, kuryente, tsaka yung kukulangan sa bahay. So si Lupon para nag-garantor? Opo. May milyones nga po siyang sinasabi na nagbenta siya ng lupa. Naka-text din po yun. Nakailang hearing na kayo sa barangay? 3 po. So nakatatlo. Ikaw ba ibinigyan ng sinasabing CFA? Opo. Certificate to File Action? Opo. Pero ano bang pakiramdam mo ngayon, Ma'am Imelda? Siyempre, masama po yung loob ko kasi natakasan ako na ako nagbayad ng mga bills. Pangalawa,
Nakawala-walang respeto yung ginawa niya sa akin bilang lupon, naliligawan niya ako na ako nagrereklamo. Ang naramdaman mo ba, natakot ka kay Lupon? Nabastusan ka ba kay Lupon? Nabastusan po ako. Etong mga text na to, mukhang madami kasing set. Gaano kadalas? Palagi po yan na nagte-text sa akin. Kaya lang, nung nagsumbong po ako kay Kapitan, doon po siya naglaylo. Tapos, pinag-ayos kami ni Kapitan. Ang pinangako niya sa akin na ibabayad niya lupa. Sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng lupa mo. Ang kailangan ko, cash kasi, babayaran ko ngayon sa Meralco at sa tubig. Nagkasundo po kami sa may lupa. Sabi ko, sige, isasanla ko yan. Ikaw nang tumubos. Sabi ko gano'n sa kanya. So parang ang tendency, iyayabang niya Niyayabangan may niya milyones daw siya, di ba? Opo, opo. At may mga lupain. Opo. Tapos nililigawan ka. Ang nakakabahala dito, parang hindi talaga siya seryoso dun sa Bayarin. mediation. Opo. Kasi nga, imbes na public service yung gawin, ayusin yung problema, nililigawan ka. Opo. Which is very no-no yan sa isang public official. Elected man o appointed. Opo. Yes, kung pag-uusapan natin ng code of conduct ng isang opisyalis, ay hindi dapat pinapaabot ang isang panliligaw sa time ng trabaho. Kung ang sinasabing pagkikilos niya at paggalaw niya ay parang iba at natatabunan ang kanyang trabaho, ay yan ay pwedeng magresulta sa kanyang either pagkatanggal or masampahan ng sinasabing kaso. So, yun ang pinaka-main point. No? At saka po nagalit po sa akin si Lupon Serrero. Binidyohan niya ako at nirecord niya po yung sinabi ko sa kanya na wala ka palang kwentang Lupon, nililigawan mo ako. Samantalang, yung kaso natin dito, hindi mo maayos-ayos. Tapos sabi niya, wag ko daw siyang ipatanggal kasi ang inaasahan niya lang daw, yung sahod niya sa barangay. Kaya ang sabi ko po sa kanya, mas lalo kang walang kwentang Lupon kasi ang inaasahan mo lang, makasahod ka sa barangay, hindi mo iniisip yung serbisyo mo dito. Tama. Bilang Lupon ng barangay. Nirecord niya daw po yun. Kaya tinatakot niya rin ako na ididemanda niya ako. Tawagan muna natin yung sinasabing League President ng Binangonang Rizal, si Crescencio Ohoy. Magandang umaga po sa inyo, Sir Crescencio. Magandang umaga po, sir. Sir, matanong ko lang, meron tayong problema sa isang lupon. Yung pong ginawa ng lupon na ginagawa niyang pagbibigaw, ay hindi po dapat. Meron namin certificate to file action o may sinampas siyang kaso sa lupon sa barangay. Siguro po, kung pwede po siya makapag-ugnayan sa akin, tanggapin sa munisipyo, na sa ganung matulungan upang makuha niya at masilin niya yung problema sa kanya. Na banggit po kasi ni Ma'am Imelda na itong si Lupon ay medyo malakas dyan sa munisipyo. So gusto lang namin sana, Sir Crescencio, na marinig mula sa inyo, mula sa LGU na tututukan niyo po itong kaso na to. Hindi papaboran si Lupon dahil isa rin siyang barangay official. Wala po naman palakas dito sa munisipyo. Maraming salamat, sir, at gusto lang namin mabanggit niyo yon para marinig mismo ni Ma'am Imelda na gagawin niyo po ang aksyon na dapat dito kay Lupon. Ang may cover po niya ay yung kanyang barangay captain. Kasi siya po ay na-point lamang ang ating barangay captain. So sa akin po, ang gagawin po, gusto ko makausap po yung ating complainant para magabayan po matulungan kung anong dapat na gawin action sa kanyang mga kaso. Pwede siguro na bilang League President ng sinasabing Binangonang Rizal, na pwede nyo siguro mapatawag ang kapitan at yung mismong lupon. Mas maganda na may mamamagitan, which is kayo po, yung League President, para mas maayos yung sinasabing pagpapatupad ng pag-aayos ng problema. Tama po yun. Ang gagamitin ko po yung barangay captain, katatawag po ng aking opisina upang makapag-usapin yung problema ng ating barangay. Sige sir, more or less okay na yung napag-usapan natin ngayong araw. Inaasahan namin yung magiging action ninyo dito sa pagpapatawag kay Kapitan at kay Lupon. Maraming salamat po, Sir Crescencio, League President ng Binangonan Rizal. Maraming salamat po. Salamat din po. Mabuhay po kayo. Okay, so ganito sa nangyari ngayong araw, kinausap namin yung mismong League President ng Binangonan Rizal. Sabi niya mamamagitan siya at kakausapin niya yung sinasabing Kapitan. Pero pagdating naman dun sa CFA ninyo, huwag na kayong mahiya at pwede kayo pumunta ng sinasabing munisipyo. Magkano ba yung 26 po. Pwede ka pumunta siguro muna ng small claim sa may munisipyo. Pagdating naman dun sa kay Kapitan at kay Lupon, sabihin natin hindi magkaayos dun sa League President, pwede ka namin tulungan at bigyan ng endorsement dun sa pagpa-file ng complaint. Kasi kapag once na finailan mo ng unbecoming conduct of a public official, ang sinasabing itong Lupon,
pwede siya mapatawag ng sinasabing DILG at investigahan. Kapag talaga mapatunay ang sinasabing unbecoming conduct ni Barangay Lupon, pwede siyang tuluyan matanggal sa kanyang pwesto. Okay, ma'am? Opo. So, ganun na lang, ma'am, ang mangyayari ngayong araw, and maraming salamat muli Maraming salamat sa paglapit po sa dito. And sana ikaw ay naliwanagan. Okay? Maraming salamat po. Okay. At natugunan yung aking problema. May huli ka bang mensahe para kay Lupon? Ang masasabi Yun na lang ko daw, lang ma'am, sa po kanya. sa aming Lupon, huwag niyong iaano yung personal niyo na kagustuhan lang. Kayo, sumasahod kayo sa ating barangay para tugunan niyo sana yung mga hinaing at pangangailangan ng ating mga kabarangay. Hindi po yung manliligaw kayo. Hindi nyo ho ako masisilaw sa pera ninyo. Sige, on the line yung sinasabing kapitan. Magandang umaga po, kapitan. Ako po si Carl Tulfo. Kasama ko yung si Bitag Kate at Bitag Dean dito sa Ipabitag Mong Araw. Kap, meron kami narinig na impormasyon tungkol dito sa isang Lupon ninyo na si Nicomedes Serrero. May mga issue ba noon na bago lumapit sa amin itong dalawa? Opo. Meron po, nag-usap po sila sa Lupon, sa barangay. Tungkol po yan doon sa reklamo ni Imelda. Ngayon, meron po silang mga pag-uusap nung nasa Lupon na po tungkol doon sa mga pangako yata po doon sa utang ng mga umupa. Hindi ko po alam na may mga usapan silang ganun. Huli ko na rin naman po malaman na may mga kapangakuan sila na usapang verbal. Yung pagdating dyan sa issue na yan, ang marirecommend ko na lang siguro yung sa Lupon mo, patawag mo, kausapin mo, na Opo. tigilan na itong si Ma'am Imelda sa pag-uusap ng personal. Kung ano man yung pag-uusapan nila, dapat yung tungkol doon sa sinasabing mga renter na hindi siya binabayaran. Kasi yung nangyayari, namamagitan si Lupon, Kap, kung ako man yung tatanungin mo, ayan ba yung appointed mo? Tama ba? Opo, appointed ko po si Lupon. Kung ako man Kap, dapat bigyan mo ng warning yan. Pinatawag ko po siya kagabi dahil nga doon sa pagkatatawag nga po ni Sir Jordan. Kinausap ko po, ibibigyan ko po ng kaukulang action niya si Sir Nicomedes. Sige, Kap, ayusin mo kaagad kasi nakausap na din namin sige yung po, sir. league president ninyo sa mismong lugar. Dapat ayusin Opo, yan. sir. Okay, maraming salamat po, Kap Edward sige po, Basa. sir. Narinig nyo naman yung pag-uusap, so balitaan nyo kami kung talaga bang aayos itong si Lupon. Kasi kung hindi, balikan namin yan. Okay? Opo. Okay, maraming salamat po, ma'am. Kaya ito ang Maraming nag-iisang salamat. pambansang sumbungan tulungan serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka, di iiwan sa ngalan ni Ben Bitag. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ipabitag Mo.